During prayer rally sa Davao City, we all know na nandoon si Senator Amy Marcos. And during PRRD speech, ay syempre nakikinig ang ating si Senator Amy Marcos. At syempre, hindi nakaligtas ito mula sa mga mainstream media. Dahil sa maaanghang na banat o pananalita ng dating Pangulong si Duterte laban sa kanyang kapatid na kasalukuyang Pangulo natin ngayon. At sa pakikipagpanayam ng media kay Senator Amy Marcos ay makikita mo ng kanyang facial expression. At di mo mawari ang kanyang reaction dahil nananaig pa rin ang blood is thicker than water as I observe dahil nga ay kapatid pa rin ito ni BBM. At nakipagkaibigan sa mga Duterte for some reasons or personal hidden agenda. Kaya naiipit talaga itong si Senator Amy sa dalawang malalaking batong nag-uumpugan sa ngayon. At dahil sa bangayan ay dumistansya na si Senator Amy Marcos. May drug addict tayo ng presidente. Habang sunod-sunod ang patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang prayer rally sa Davao noong linggo. Naroon at kasama sa nakikinig ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Anong feeling niyo noon nung pinapanabanatan niya yung kapatid niyo? Wala nakakaloka. Yun ang masasabi ko na nakakaloka. Kabilang sa akusasyon ni Duterte sa Pangulo, gumagamit umano ito ng illegal na droga at nasa watch list ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency. Bagay na pinasinungalingan na ng PDEA. Tila dumistansya dito ang senadora. At dahil dito ay humingi ng kapatawaran o sorry si Mayor Baste sa sinabi laban sa presidente to let him resign. Ayon kay Mayor Baste, ang paghingi ng sorry was only addressed to Senator Amy, not to the president. Pero ang mga pahayag ni Mayor Baste laban kay BBM ay pinaninindigan niya. At ang pagpapatawad niya kay Senator Amy ay ikinagalit ni Mayor Baste dahil sinabi pa niya ito sa media. Kasi syempre, sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolution yung damdamin. Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry ka nun. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre tatay niya saka yung ate na. Dahil sa malalang bangayan ng magkabilang panig ay nagpalabas ng pahayag si Congressman Sandro kung sino ang may mga pakana nito. Walang iba kundi ang mga dilawan. Well, exactly. Pero ingat pa rin tayo sa mga Marcos dahil minsan na tayong nabudol. Duterte at matagal na sila magkaibigan, medyo malayo ang pinagdaanan nilang dalawa. I think ang nangyayari ngayon ay nakikita natin na may konting pattern na nakita ata ng oposisyon na parating na ang midterm elections at ang only chance, kumbaga, na makabalik sila ay kung ipag-aaway ang mga dalawang kampo. Alam naman natin na ang resulta doon ay ang naging 31.8, 31.7 million na boto. Na alam naman natin kung mauulit yan sa 2025, wala silang pag-asa na bumalik. So I think that's part of it. That's why opposition identified personalities na nagsasabi maghiwalay na yung mga iba't ibang kampo na magkasama noon. I think that's all an attempt to really create divisions in an administration that has been so focused on unity. Well, I agree sa mga sinasabi ni Congressman Sandro Marcos dahil as early as 2022, pagkaupo pa lang ni BBM, ay naghahanda na ang mga dilawan upang wasakin ang administrasyong ito o ang Uniteam. Nasa vlog ko yan. Nasa earliest na vlog ko na 2022, pagkaupo mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagplano na ang mga dilawan kung paano nila wasakin ang Marcos at ang Duterte funded by US. Now, nag-iingay na talaga sila at nanggugulo. At ayon sa dalawang political analyst na dilawan na sila ay nagtatawanan dahil sa gulo ng Marcos at Duterte. At ayon pa sa mga trolls nila na dilawan is coming soon daw. So it means to say, isa lang ibig sabihin yan.
Napapasok na raw muli sila dahil mabubuwag na ang unit team, ibig sabihin, hihina na ang puwersa ng unit team at sila muli ang maghaharian sa Pilipinas na walang nangyari. Even wala ang unit team, kayang-kayang manalo si VP Sara. Kahit wala ang suporta o puwersa ng mga Marcos dahil until now, solid pa rin ang mga DDS. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share. Huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita